Isang mapagpalat, mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muli ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Alam niyo po ba mga tagapanood na yung nangyaring celebration ng birthday ni Tatay Digong noong March 28 ay nakagawa po siya ng world record ni na kahit isang tao o naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas wala pong nakagawa niyan mga tagapanood, dahil halos lahat ng mga Pilipino saan man panig ng mundo kahit na mga banyaga ay nakiisa po sa celebration ng birthday ni Tatay Digong Duterte, ang nag-iisang tatay ng Pilipinas. Pero na lang sa record na nagawa ni Bongbong Marcos na hahaha ang inabot sa kanyang mga bawat post sa kanyang Facebook page. Yun nga lang mga tagapanood, meron din namang naninira dahil sinabi ng mga loyalista po ni Marcos, yung mga kakampwet, na bayad daw po yung mga umatin sa party rally ni Tatay Digong Duterte, 'di ba? Pero yung gawain nila ipinapasa sa mga Duterte. Sila naman yung mahilig magbayad. Aminin na natin. Gawain din nila na kapag hindi nila kaya yung isang tao, daanin na lang sa siraan. Yan ang mga galawan na hindi makatanggap na talagang minamahal ng mga tao ang mga Duterte at hindi yung sinusuportahan nilang ngagba, kurap at manggagamit. Yan tayo, magkaaminan na. At isama na rin natin sa pag-uusapan natin mga tagapanood yung madamdaming mensahe ni Pulong Duterte sa kanyang ama, no, na si Tatay Digong Duterte. So grabe, nakakalungkot pero nakaka-inspire po yung mga sinabi niya, yung kanyang mensahe sa kanyang ama. Which is makaka-relate ka talaga kung ikaw ay makaama din. Kung minamahal mo yung tatay mo, makaka-relate ka kung ano man yung sinabi dito ni Pulong Duterte. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Sa araw ng ika-80 taon na kaarawan ni former President Duterte, gumawa ang Pilipinas ng isang kasaysayan. Ayon nga sa ilang netizens, kung si Marcos ay may tila pang Guinness World Record na pangulong pinakamaraming react sa isang post, si Tatay Digong naman ang may pang Guinness World Record din na pinakamaraming tao na kumanta ng happy birthday at sa lahat pa ng sulok ng mundo. Tinatayang 350,000 Dabawenyo ang nagtipon para ipagdiwang ang ika-80 na kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, ang isang iligal na kinulong na pinuno ng isang dayuhang entity ay pinarangalan, hindi lamang sa kanyang bayan, kundi sa buong mundo. Walang kasamang akap, AICS, at tupad. Ang pagdiriwang ay pinalawak sa iba pang mga lugar sa loob at labas ng bansa. Habang sinisigaw ng mga taong ito ang Duterte pa rin, samantalang sa Marcos naman ay never again at Marcos resign. Pero, katulad ng inaasahan, mayroon talagang maninira katulad nitong kakamping na Millennials Voice, na ang pinapalabas ay bayad ang mga sumama sa peaceful rally sa Davao City. Ayon kasi sa post nito ay, nabigyan po ba ang lahat? Ayon naman sa loyalistang si Benji Contreras ay, hindi kaya isang paraan ng vote buying ni Digong at Pulong yung pamimigay ng ayuda at pagkain kahapon sa mga nagrally sa Davao City? Ginamit lang yung birthday ni Digong para palusot. Anyway, kaya siguro ganyan sila kasi hindi nila kayang tapatan ng crowd o mga Pilipinong nagmamahal sa Duterte kaya naninira na lang, kawawa naman. Ang issue na ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media, ayon kay Flatshake ay, Daytime crowd in Davao City March 28. Mula umaga pa lang hanggang gabi walang sawang makisabay ang mga kapatid natin sa Davao City para sa pinaka-engranding 80th birthday ni Tatay Digong. From a mere 5,000 in the daytime it went to an estimate of 350,000 attendees by evening time, as per report by Tio Moreno. No wonder there since dito naman talaga nakatira si Tatay. Mabuhay kayo Davao. Ayon naman sa FPRRD supporters ay, one of the highlights of tonight's global tribute for FPRRD in Davao City was a spectacular drone show set to the tune of MacArthur's Park, a song that holds special meaning for Tatay Digong. With over 300,000 people in attendance, the event truly reflected the deep admiration and respect for a hometown hero. It was a fitting tribute to a man who has left a lasting impact on the city and the nation.
Ayon naman kay Jay Sanza I don't know whether this has been done elsewhere in the world for a country's leader, but 159 cities in various parts of the country and the world celebrated the birthday of the greatest president the Philippines ever had. Former President Rodrigo R. Duterte failed to join the mammoth crowd because he has been extraordinarily renditioned or kidnapped by the Marcos regime and whisked to the ICC detention facilities in The Hague, the Netherlands. Grabe no, gawain ng mga sinusuportahan nila katulad nitong na kakampwet, mga kakampon, 'di ba? Gawain nilang manghakot ng tao tapos magbayad. Tulad din ng ginagawa ng loyalista na 'to. Gawain ng bossing niya ni Ngagba at ni Romualdong, 'di ba? Na magbayad ng tao tapos ibinibintang sa Duterte. Yung mga 'yon kayang magbayad dahil nga malaki ang kinukurakot. Itong mga Duterte hindi kaya. Dahil wala silang pera, hindi sila nangungurakot sa taong bayan eh. Grabe mga tagapanood, no? Baka ano lang, makapanira lang, gagawin nila ang lahat kasi hindi nila matanggap eh. Kitang-kita naman eh, nananatiling bulag sila sa katotohanan na ang gusto ng karamihan ngayon ay pagbabago. Hindi yung puro ayuda na lang, puro bigay-bigay na lang. 'Di ba? Sila nananatili po kasi itong mga kakampo na ito. Nananatili sila doon sa era na tanawin natin ang utang na loob yung mga politiko na yan na nagbibigay sa atin ng pera. Sila yung karapat-dapat na iboto. Mga katangahan lang. Pera ng taong bayan, yung pera ng mga taxes ninyo kung nagbabayad man kayo ng tax, binibigay sa inyo na inaakong pera nila. Hindi nila pera yun. Pera ng taong bayan po yun. Kaya tanggapin na po natin, lalo ka na Benji Contreras, tanggapin mo na yung mga tao dyan solid na sumusuporta at hindi po yan kayang bayaran dahil hindi yan mga kagaya ninyo na mabilis mabayaran. O siraan nyo si ganto, babayaran ko kayo. Yan ang ginagawa ng Benji Contreras na to, kaya niya po nasabi yan mga tagapanood. Basta yung solidong sumusuporta kay Tatay Digong Duterte, hindi nila matitinag yan. Ano man gawing paninira sa mga Duterte, mas lalo lang pumamahalin ng taong bayan yan. Samantala, si Pulong Duterte ay nagbigay naman ng komento kasabay ng ika-80th na pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang amang si former President Duterte. Aniya nito sa kanyang post pahayag ay, "Pa, ngayon mas naiintindihan ko na. Kaya pala hindi mo kami sinanay sa luho at masarap na buhay, kasi at an early age, tinuturuan mo kami dahil magagamit namin pagtanda namin. Sa pagiging strict mo at disiplina na itinuro mo, lahat yun para sa amin dahil alam mong darating ang araw na kakailanganin namin yung lessons na yun. Simula nagsilbi ka sa bayan, ipinakita mo sa amin na dapat huwag pabayaan ang mga Pilipino, yung mga maliliit, yung mga biktima ng pang-aabuso, yung mga ginahasa at tinatanggalan ng karapatan. Tinuruan mo kami na ituring na pamilya ang kapwa Pilipino. During your presidency, hindi mo pinabayaan ang mga nagtatanggol sa bayan, mga pulis at mga sundalo. Binigyan mo din ng dangal ang OFW at mataas ang pagtingin mo sa mga teachers and health workers kasi sila yung mga kasama mo noong dumaan ang pandemic at sinubok tayo. You are going through a rough time now pa. Gusto ko magalit na despite everything that you have done for the country, eto ang kapalit, ang hinayaan ka madala sa ibang bansa para husgahan ang mga hindi naman alam ang kalagayan ng Pilipinas. Pero alam ko ang sasabihin mo lang na, Pulong, you were raised right kaya yan ang ipakita mo. Pa, ngayon mas naiintindihan ko na ang mga tinuro mo. Tinuruan mo din kami kung paano lumaban kaya hindi ka namin iiwan. Happy birthday pa. Grabe, nakaka-touch po yung sinabi ni Pulong Duterte sa kanyang ama, no? Relate na relate din po ako dyan mga tagapanood kasi ganyan na ganyan din yung magdisiplina yung tatay namin, no? Na wag nyong sanayin na mga sarili nyo na maluho kayo. Simpleng buhay lang, tama na yan. Di po ba mga tagapanood? Ganyan-ganyan sila. Pinalaki ng tatay nila. Ni Tatay Digong Duterte yung mga anak niya. Maging simple lang kayo. Siyempre lalo na't naninilbihan kayo sa bayan. Dapat simple lang kayo. Huwag niyong tutularan yung iba na teacher sila nung una. Pumasok sa kongreso. Lumabas, bilyonaryo na, ang daming piniplex na bag, mamahaling relo, ganda na ng bahay. Hindi po ba mga tagapanood? Iba dyan, nagsiservisyo sa
sa Diyos natin. Pero nung naging kongresista, ayun na, piniplex yung mamahaling sasakyan, bulletproof pa, mamahaling relo, mamahaling sapatos. Pero kapag sinita ng taong bayan, nasasaktan daw sila at deserve na mag-sorry yung mga sumisita sa kanila. Politician ka eh, dapat hindi ka po balat sibuyas. Dapat kung ano yung sabihin sa'yo, tanggapin mo. Kasi pinakita mo sa tao, piniplex mo sa tao yung yaman mo. Ngayon tatanungin ka, saan nanggaling yung yaman mo? Bigla kang tameme. Hindi po ba? Sa lahat po ng mga politiko na nakita ko, talagang sumasaludo po ako sa mga Duterte. Yung pagiging simple, yung pagiging prangka, at yung pagiging totoo sa sarili nila, at yung pagmamahal sa bayan, yun po yung nakikita ko na wala po sa iba. Yung serbisyo, yun yung tunay na serbisyo para sa bayan. Hindi yung sila ang siserbisyuhan ng bayan. O, laging tatandaan dyan, lalong-lalo na po ng mga tansong talangka dyan at yung mga kampo ng mga ngagba na ito'y komento lamang at walang personalan. At tatandaan lang din po ng mga loyalista kuno dyan, mga ngagba at mga pinklawan dyan, na kahit na anong gawin yung paninira sa mga Duterte, still Duterte pa rin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po kayong mag-iingat.